ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Pinakamahirap daw turuan ang mga matatanda kesa mga bata. Meron kasi silang paniniwala na nakatali sa nakaraan na hindi nila kayang bitawan at dala-dala pa rin sa kasalukuyan. Ikaw, kabarangay, meron ka bang pinapaniwalaan sa buhay? Dear Papa Dudut, magandang tanghali sa inyo at sa mga avid listener ng Barangay Love Stories. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Analea, 35 years old at nakatira sa Quezon City. Nadiskubre ko ang programa ninyo noong sinuggest ito sa akin ng kaibigan at dati kong kaopisina na mahilig makinig ng mga love stories sa radyo. Sinabi rin niya na subukan kong sumulat sa inyong istasyon, Papa Dudut, para ibahagi ang kwento ng buhay ko. Gusto ko rin humingi ng payo sa mga kabarangay natin kung ano ang mabuti kong gawin sa sitwasyon ko. Magsisimula ang lahat taong 2023 nang makilala ko ang partner kong si Jimbo. Nagtatrabaho ako noon sa isang private company sa Quezon City bilang data analyst. Katrabaho ko si Jimbo at mas bata sa akin ng 6 na taon. Bali 27 years old siya noon samantalang 33 na ako. That time may 6 na buwan na akong hiwalay sa long-time boyfriend at live-in partner ko for 10 years. Dahil sa cheating issue niya. Wala kaming anak, bagay na pinanghihinayangan ko. Lalo nang tumanda na ako. Gustong gusto ko nang magka-baby at tiwala naman ako na kahit na wala na ang dati kong partner sa buhay ko ay may tataguyod ko pa rin mag-isa ang aming anak. Kaso hindi kami nakabuo dahil may problema siya. Tapos nung nakilala ko si Jimbo na bagong pasok sa amin bilang messenger ay naging close kami kaagad. Kahit na mas mataas ang posisyon ko sa kanya sa trabaho at mas matanda ako ay hindi yun naging hadlang upang ma-develop ang feelings namin sa isa't isa. Fast forward. Naging kami at makalipas lang ng 2 linggo ay kapwa kami na sorpresa. Pansin ko kanino mo pa ako di kinikibo sa office ah. Pati ba naman dito sa fast food? Sorry mahal, busy lang talaga ako sa opisina kanina. Halata nga. Nitingin nga di mo nagawa nung tinawag kita kanina para ihatid yung niluto kong lunch mo. Sorry ulit, pero inubos ko naman yung luto mo. Ang sarap kasi eh. Salamat. Paano di magiging masarap yun? Ikaw kaya lagi kong iniisip kapag nagluluto. Naku, yan ka na naman eh. Pinubola mo na naman ako. Hindi kaya. Oo na, pero talentado ka talaga pagdating sa pagluluto. The best na talagang masarap ang putahing niluluto mo. Diyan mo nga ako nakuha eh. Ganun ba? Akala ko pa naman dahil sa kagwapuhan ko. Sige, kasama na yon. Grabe ah. O bakit? Parang napilitan ka lang yata. O baka naman naawa ka lang sa akin kaya sumigi ka na. Ewan ko sa'yo, mahal. Yan ang gusto ko. Ano? Kapag tumatawa ka, maganda ka na. Pero lalo ka pang gumaganda. Pero masaya ako kasi tumawa ka na. Di ako sanay na maghapon ka na kasi mangot eh. Sorry ulit sa pang-i-snub ko sa'yo ha. Hindi ko naman sinasadya yun. Okay lang. Pero may problema ka ba? Wala naman. May gumugulo sa isip mo? Meron. Ano? Sabihin mo sa akin para naman gumaan-gaan yung pakiramdam mo. Actually, hindi naman mabigat yung pakiramdam ko, lalo na nung nalaman ko yun kaninang umaga. Ang alin? Teka, may kukunin lang ako sa bag ko ha. Sige. Ito oh. Ano yung nasa box? Buksan mo, dali. Okay, pero kinakabahan ako ha. Bakit naman? Mamaya may laman tong gagamba. Alam mo namang takot ako dun. Ewan ko sa'yo, mahal.
O ano na? Buksan mo na. Promise? Walang gagamba rito? Promise. Sige na, buksan mo na. Sige. Ano kaya laman ito? Pregnancy test? Oo. Tignan mo. Hala, 2 guhit. Ibig sabihin, buntis ka? Oo, buntis nga ako. Kaninang umaga ko lang nalaman kasi ilang araw na akong delay sa menstruation ko. Kaya nag-PT na ako para makasigurado. Tapos ayan agad yung lumabas. In fact, inulit ko pa nga para sure talaga. Tapos pareho lang yung result. 2 guhit. Ibig sabihin positive. Magkaka-baby na tayo. Hindi ko alam yung sasabihin. Basta masaya ako at excited na maging tatay. Alam mo naman na matagal ko nang gustong magka-baby, di ba? Oo, nakwento mo nga tapos ayan na. Natupad na natin yung pangarap mo. Salamat, mahal. Kasi ginawa mo akong ina. Binigyan mo ako ng anak. Ako rin naman eh. Ginawa mo akong tatay. Ngayon na magiging magulang na tayo, pinapangako ko na lalo ako magsisikap sa pagtatrabaho para mabigay ko sa inyo ng anak natin yung buhay na deserve nyo. Hindi mo naman kailangan gawin mag-isa yon, mahal. Kasama mo ko. Tayong 2 ang magulang ng batang dinadala ko. Hindi lang ikaw. Kaya magsisikap din ako para maitaguyod natin yung baby natin. Salamat, mahal. Lalo ako na-inspired dahil sa magandang balita mo. Excited na akong sabihin kay nanay na magiging lola na siya. Siguradong matutuwa yon pero kinakabahan lang ako. Ha? Saan? Siyempre, hindi pa nga alam ng nanay mo na tayo na. Malalaman din niya at double celebration pa kasi magkakababy na tayo. Huwag kang kabahan. Mabait naman si nanay eh. Mahirap hindi kabahan, pero may tiwala naman ako sa'yo. Salamat sa pagtitiwala, mahal ko. Ano kayang magiging gender ng baby natin? Kahit na ano pa, basta healthy ang baby natin, ayos na ayos sa akin. Papadudot tuwang-tuwa kami ni Jimbo dahil magkakaanak na kami. Ang tagal kong hinintay na magka-baby kaya ganoon na lamang ang excitement na nararamdaman ko ng panahong yon. Sa wakas ay mararanasan ko ng maging nanay. Alam ko naman na makakaya kong itaguyod mag-isa ang magiging anak namin. Pero maswerte pa rin ako na nagkaroon ako ng partner sa katauhan ni Jimbo. Kahit na mas bata siya sa akin, hindi ko minamaliit ang kakayahan at magagawa ng boyfriend ko. Nagtiwala ako sa kanya na madadala niya ng maayos ang aming pamilya. Kaya minahal ko siya. Kung ilalarawan ko si Jimbo ay matangkad siya at malaki ang pangangatawan. Magalang din siya sa lahat ng mga katrabaho namin at palangiti. Pero sa akin lang talaga siya close at naglalaan ng extra time. Nakausapin ako kung may pagkakataon. Yun na pala ang simula ng love story namin at hindi nagtagal ay inamin niya na nagugustuhan na niya ako. Kahit na walang katiyakan kung maibabalik ko raw ba ang nararamdaman niya dahil sa malayong pagitan ng edad namin. Pero wala naman sa akin yon, lalo at gusto ko na rin siya ng mga panahong yon. At nung nalaman kong buntis nga ako ay lalo kaming naging malapit sa isa't isa ng boyfriend ko. Isang araw ay nag-decide siyang ipakilala na ako sa kanyang nag-iisang magulang, ang nanay niya. Ano? Akala ko, boss mo yung kasama mo, nak. Hindi mo naman ako agad sinabihan na girlfriend mo pala yung ipakikilala mo. Boss ko naman po talaga si Analea kasi mas mataas ang posisyon niya sa akin. Ay, ganun ba? Hindi naman po kami pareho ng department ni Jimbo. Bale, meron pa po siyang supervisor. Yun po talaga yung boss niya. Pero kung titignan, magkatrabaho lang din kami. Pero matagal ka na ba dyan sa opisina niyo, Analea? Matagal na rin po. Nagsimula po ako doon nung 23 years old ako. Ilang taon ka na ba ngayon? 33 na po. Ay, mas matanda ka pala sa anak ko ng 6 na taon. Kung hindi mo natatanong, 27 anyos pa lang tong anak ko. Pero yung kuya niya, kaedad mo, nak. Okay po. Pero kahit na mas matanda po sa akin si Analea, mahal po namin ang isa't isa. Ay, hindi ko naman kayo paghihiwalayin. Tsaka 6 na taon lang naman yan. Yung iba nga, 10 pataas yung pagitan ng mga edad, wala namang problema. Tsaka nasa tamang edad na kayo. Lalo ka na, anak. Salamat po, Nay. Sabi sa'yo, mabait nanay ko eh.
Oo nga. Grabe ka naman sa akin, Jimbo. Palagay mo sa akin katulad ng mga kontrabidang nanay na napapanood ko sa mga palabas sa TV. Hindi naman po. Tsaka alam ko po na mabait kayo kaya binida ko na po kayo kay Analea. Dapat lang kasi mabait naman talaga ako. Matanong ko lang kung gaano na ba kayo katagal simula nung maging kayo? Ang totoo, 2 linggo mahigit pa lang po. Pero may isa pa po kaming sasabihin sa inyo. Ha? Ano yun? Promise, wag po kayong mabibigla ah. Depende kung sasabihin mong may ginawa kayong krimen ng girlfriend mo. Nay naman eh. Joke lang. Ikaw naman di ka na mabiro. Ano ba yung isa nyo pang sasabihin? Mahal, ikaw ba magsasabi o ako na? Ikaw na. Ang tagal naman. Ano ba kasi yun? Magkakaanak na po kami. Ano ka mo? Ulitin mo nga. Baka ako'y nabibingi lang. Sabi ko po, magkakaanak na kami ni Analea. Ay, Santissima. Ang bilis naman yata. Masyado po kasing mainit sa kama si... Uy, huwag mo nang ikwento sa nanay mo. Tignan mo, nagulat na nga siya. Sorry, mahal. Sinong hindi magugulat kapapakilala mo pa lang sa akin yung girlfriend mo tapos sasabihin mong buntis na siya agad? Di ba sabi nyo nasa tamang edad na rin kami? Lalo na po ako? Sinabi ko nga, pero hindi ko pa rin mapigilang mag-alala. Para sa akin bata ka pa para maging tatay nak. Hindi na po ako bata. 27 na po ako. Yung mga kababata ko nga may anak na kahit 23 years old pa lang sila nun. Sa bagay, ama ka rin naman. Kaya wag na po kayong mag-alala. Kasi alam ko sa sarili ko na handa na akong maging tatay. Tama rin naman dahil wala ka nang magagawa lalo magkakababy na pala kayo. Pero congrats sa inyong dalawa. Hindi nyo naman sinabi agad na magiging lola na ako di sana nakapagpakulay na ako ng buhok. Ano pong kinalaman nun sa pagbubuntis ko? Pampaswerte lang. Kung di mo natatanong, mahilig maniwala si nanay sa kung ano-anong sabi-sabi. Hindi ba pwedeng magpaganda ko para pag nagpicture tayo mamaya at pinost ko sa Facebook ko maganda ang nanay mo? Siyempre, good news yung pagbubuntis ni Analea. Blessing yung baby nyo. Kaya dapat nakapag-ayos-ayos ako noon. Para naman pag nakita ng mga friend ko sa Facebook, pusuan nila. Hindi nyo naman po kilala yung friend nyo online. Kahit na. Huwag ka lang ang kontrabida dyan. Pahipo nga ng tiyan mo, Analea. Baka swertehin ako sa badyong mamaya. Papadudot aminado akong nagulat nang magkakilala na kami ng nanay ng boyfriend ko. Mabait naman siya for my likings at ayos namang kausap. Pero hindi ako sanay sa pagiging maalaga at maalalahanin niya sa akin at sa magiging anak namin ng boyfriend ko. Lumaki kasi ako na walang kinamulatang nanay matapos nitong mamatay ng maaga. Wala na rin akong tatay dahil mas pinili nitong makisama sa ibang babae matapos akong iwan at ipagkatiwala sa lola ko. Hindi rin naman kami close ni lola pero thankful ako kasi inalagaan at pinaaral niya pa rin ako sa tulong ng iba ko pang tiyuhin at tiyahin na nasa abroad. Simula noong mamatay ang lola ko pagka-graduate ko ng college ay namuhay na lamang ako mag-isa. Doon ko nakilala ang ex-boyfriend ko hanggang sa magkahiwalay din kami matapos ang 10 taong pagsasama. Kaya hindi talaga ako sanay sa pagiging clingy ng nanay ni Jimbo. Pero hindi ko na lang pinahalata sa kanya ang pagkailang ko lalo na unang beses pa lang naming nagkita at nagkakilala noon. Ayoko rin naman na may masabi siya sa akin kaya pinakisamahan ko na lamang siya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot dahil first baby ko ang dinadala ko ay kabado at todo ingat ako sa aking pagbubuntis. Kahit sinabi naman sa akin ng OB ko na hindi masela ng pagdadalang tao ko kahit na may edad na ako, ay nagkusa pa rin ako na mag-ingat at alagaan ang aking sarili. Ayoko kasing may pagsisihan lalo na at anak ko ang pinag-uusapan dito. Bukod doon ay matagal ko ring hinihintay na magka-baby kaya hindi ako makakapayag na mawala lang siya sa akin o kunin sa isang iglap. Kaya nga ginawa namin ni Jimbo ang lahat para maging magaan at maayos ang pagbubuntis ko. Nang mga panahong yon ay umuwi ako sa nirerentahan kong apartment sa Cainta, Rizal. Madalas ay nagmomotor lamang ako dahil yun naman ang usong transportasyon para mabilis makapagbiyahe.
Okay lang naman pero malayo kasi ang inuuwian ko sa trabaho kaya nakakapagod at nakakangalay sa likod. Wala akong sasakyan dahil hindi praktikal sa akin ang kumuha. Pero noong nabuntis ako ay pareho kaming nag-alala ni Jimbo sa biyahe ko. At doon na nga niya ako kinausap dahil meron siyang plano. May buntis na namang masaya kasi nakain ko na yung cravings kong cake. Salamat sa treat, mahal. Walang anuman. Cute mo? Sus, bulero. Cute ka naman talaga. Lalo ngayon na naglilihi ka. Ganito pala ang feeling ng naglilihi. Mahirap ba? Sakto lang. May mga araw na mahirap, meron namang okay lang. Carry, ganun. Pero kaninang umaga pagising ko, sabi ko sa sarili ko gusto ko kumain ng cake. Kaya lang ayoko naman ng mga nabibili lang sa mga kilalang cake shop. Ang hirap lang kasi hindi ko alam kung anong eksaktong cake yung gusto kong kainin. Maghapon yun. Buti na lang naisipan mo kong dalhin sa cafe na to. Tapos sakto, nakita ko nga yung cake na gusto kong kainin. Matagal na kitang gusto dalhin dito kasi mahilig ka sa kape, di ba? Oo, Okay lang daw ba sa buntis na magkape? okay lang naman sabi ng ubi ko pero wag palagi. Hindi naman maselan pagbubuntis ko kaya nagpapasalamat ako sa Diyos. Siyempre, alam mo na, risky na talaga lalo pag mga gantong edad ng babae. Yun nga yung napag-usapan namin ni nanay kagabi, mahal. Ano yun? Na kahit di naman maselan yung pagbubuntis mo, mahirap pa rin na sumugal. Nag-iingat naman ako, mahal. Hindi mo kailangan mag-alala sa akin. Alam ko pero mahirap di mag-alala. Lalo na kapag bumabiyahe ka papunta at pauwi sa inyo. Grabe yung kaba ko kapag hindi kita nahahatid kasi may kailangan akong i-overtime. Di kayo mawala ng anak natin sa isip ko. Naiintindihan naman kita, pero matagal ko na rin namang ginagawa yung pagmumotor pa uwi. Simula pa nung nag-pandemic. Para sa akin, mas mabilis ang biyahe at mas praktikal kaysa jeep. Saka maliit pa naman tong tiyan ko, pwede pa akong umangkas sa motorsiklo. Kaya lang mahihirapan ka na pag lumaki na yung tiyan mo. Pwede naman akong mag-UV na lang. Hindi naman talaga problema yung biyahe. Yung inuuwian ko lang kasi sa Rizal pa yun, malayo-layo rin. Kaya nga naisip namin ni nanay na tumira ka na lang sa bahay. Ha? Tumira sa bahay nyo? Oo, para magkasama na tayo at lalo kitang mabantayan. Tsaka mas malapit yung bahay namin sa trabaho natin since pareho lang naman na nasa Quezon City. Sige na mahal, pumayag ka nang tumira sa bahay namin. Sigurado ka ba talagang ayos lang sa nanay mo? Kasi baka sanay siya na kayong dalawa lang sa bahay nyo simula nung bumukod yung mga kuya mo. Oo naman, siguradong sigurado. Tsaka si nanay pa nga ang nagsuggest nun eh. Gusto ka rin daw niyang makasama sa bahay at mabantayan yung pagbubuntis mo. Okay, pero parang ako naman yata ang maninibago. Mabait naman si nanay. Tsaka huwag kang mag-alala kasi may privacy tayo sa bahay. May sarili naman akong kwarto eh. Ang gusto ko lang naman maging safe kayo ng baby natin. Pag doon na kayo sa bahay tumira, pwede kong gamitin yung tricycle namin. Yung nasa garahe nyo? Oo, pundar pa yun ng tatay namin. May kalumaan pero maayos pa naman yung makina. Tsaka wala namang gumagamit nun kasi may motor naman ako. Aayusin ko na lang para mas maging komportable ka. Kaya sana pumayag ka na. Kung lilipat kasi ako sa inyo, kailangan kong kausapin yung landlord ko. Saka yung mga gamit ko sa apartment, paano natin hahakutin? Huwag kang mag-alala, ako nang bahala dyan. Basta pumayag ka lang. Pwede bang pag-isipan ko muna? Oo naman. Basta sabihan mo lang ako sa magiging desisyon mo. Huwag kang mag-alala, sasabihan talaga kita. Saka bigyan mo lang muna ako ng ilang araw para mag-isip. Medyo nabigla kasi ako eh. At saka malaking desisyon talaga yung gagawin ko sakaling lumipat ako sa inyo. Alam ko naman na mabait ang nanay mo, pero kailangan ko pa rin mag-isip. Naiintindihan ko naman. Kaya nga ayos lang sa akin na bigyan ka ng ilang araw. Thank you, mahal. Sobrang na-appreciate ko ang pagiging maunawain mo. Na-appreciate ko naman ang gustong mangyari ng boyfriend ko nang sabihin niyang tumira ako sa bahay nila kasama ang nanay niya. Nasa Quezon City lang din kasi sila nakatira at hindi hamak na mas malapit kesa sa inuwian ko sa Cainta, Rizal. Pero alanganin pa rin ako noon dahil makakasama ko sa bahay nila si nanay. Hindi kasi ako sanay.
nang may kasama simula nang maghiwalay kami ng ex ko at alam yun ni Jimbo. Pero alam ko na hindi na lamang sarili ko ang dapat kong isipin. Lalo na may buhay na sa sinapupunan ko. Kaya ginawa ko ang makakabuti para sa anak namin matapos kong pumayag na lumipat sa bahay nila Jimbo sa Quezon City. Kahit maliit lang ang bahay nila ay meron namang kaming sariling kwarto ng boyfriend ko. Kaya masaya pa rin ako dahil may privacy pa rin kami. Kaya lang ay may mga pagkakataon pa rin talaga na hindi mapigilang umiksena ng nanay niya. Grabe, Nay! Sarap talaga nitong paksiw na bangus nyo. Kaya nga yan ang niluto ko kasi alam kong paborito mo. Kain ka lang ng marami, baka mamayat ka na niyan eh. Ikaw din, Analea, dapat laging busog ang buntis. Damihan mong kain mo kasi naghahati na kayo ng baby mo. Opo, salamat po, Nay. Mahal, pasuyo naman ng malamig na tubig. Nauuhaw na kasi ako. Ay, o sige. Kunin ko lang sa ref. Ay, sandali. Huwag dun. Diyan ka na lang sa may water jug natin. Pero hindi po yun malamig. Kahit na, mas mainam na hindi malamig na tubig ang pinaiinom mo kay Analea lalo na't buntis siya. Okay lang naman po yun, Nay. Saka nauuhaw na po ako. Gusto ko ng malamig na tubig. Anong okay ka dyan? Paano na lang pag gininaw yung baby sa tiyan mo? Sige nga. Ano po? Ganon yun. Siyempre, pag ininuman mo ng malamig na tubig o kinainan ng malamig na pagkain, di ginawin talaga yung baby. Kawawa naman. Saan nyo naman po yan nabasa? Paniniwala yun ng matatanda. Kaya nga ako noon, nung pinagbubuntis ko kayo ng mga kuya mo hindi ako umiinom ng malamig na tubig. Hindi naman po totoo yun. Totoo yun. Marunong ka pa sa mga ninuno natin, ha? Okay lang, mahal. Yung water sa jug na lang yung kunin mong tubig. Sigurado ka? Oo, Sige, kuha na kita. salamat. Buti pa tong si Analea masunurin Hindi tulad mo, Jimbo. Palibasa, hindi ka naman nagbubuntis. Parang imposible naman po kasi yung sinabi nyo. Anong imposible doon? Kasi kung giginawin yung baby sa tiyan dahil sa pag-inom ng malamig na tubig, ibig sabihin mapapaso rin siya pag humigop ng mainit na sabaw yung nanay? Ha? Kita nyo na, nag-iimbento lang kayo ng pamahiin. Hindi kaya ako nag-iimbento. Mahal, hayaan mo na lang si nanay. Akin na yung tubig ko. Nanunuyo na yung lalamunan ko eh. Ay, eto na tubig mo. Sorry, mahal. Salamat. Naku, sana naman kambal na babae yung maging baby niyo. Parang imposible naman po yung kambal kasi wala naman tayong lahi nun. Kaya nga bumili ako nitong kambal na saging para ipakain kay Analea Oh, nak, kainin mo to. Naku, ayoko po ng saging. Nasusuka po ako dyan eh. Nick, ngayon lang naman. Nakipag-agawan pa ako sa palengke para makuha yung may kambal na saging. Paniniwala kasi na kapag kinain niya ng buntis, magiging kambal ang anak niya. Ayan na naman po kayo. Naniniwala na naman kayo sa kasabihan. Totoo yun. Bakit yung kinakapatid mo, kambal yung naging anak, kumain lang daw ng kambal na saging yung asawa? Yung kambal ng kinakapatid ko, fraternal, babae at lalaki. Ibig sabihin na mamana yun, lalo na sa lahi nila. Pero may kakilala ko, kambal na babae yung anak pagkatapos kumain ng kambal saging. Di ba, Analea? Ganun yun, di ba? Wala naman pong basihan na pwedeng magkaroon ng kambal na anak sa pagkain ng kambal na saging. Pero hindi ko naman sinasabing wala ng chance na magkaroon kami ng kambal ni Jimbo. Pero hindi yun dahil sa kambal na saging. May scientific explanation pa rin yun. Scientific explanation mo mukha mo. Basta, naniniwala ako na kagagawan yun ng kambal na saging. Huwag mo na nga akong kontrahin, Jimbo. Ayaw mo ba talagang kainin ton saging? Ayoko po talaga. Sige, ako na lang kakain ito. Hala, baka naman kayo magbuntis ng kambal, Nay. Paano mangyayari yun matagal nang patay ang tatay mo? Joke lang po. Papadudot nire-respeto ko ang nanay ng boyfriend ko dahil magulang niya yon. Pero may mga pagkakataon na hindi ko mapigilang mainis sa mga ginagawa at sinasabi niya sa akin at sa pagbubuntis ko. Marami siyang sinasabi na hindi ko maintindihan dahil hindi naman makatotohanan. Mapapaniwalain din kasi si nanay sa mga sabi-sabi at lagi niyang katuwiran
pinagdaanan na niyang magbuntis at manganak noon, kaya dapat ay makinig ako sa kanya. Hindi ko naman binabaliwala mga payo niya sa akin. May iba naman kasi doon na useful, pero ako mismo ay inaaral ko rin naman kung paano magbuntis ng tama at maging nanay. Kaya lang madalas ay baliwalain ni nanay ang mga effort ko at sinasabi niyang dapat mas pakinggan ko siya kasi papunta pa lang daw ako ay nakabalik na siya. Doon na ako nagsimulang magkaroon ng problema sa pagsasama namin sa isang bubong ng nanay ng boyfriend ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot na sa 6 na buwan na ako noon sa pagbubuntis ko at nalaman na namin ang gender ng anak namin. Lalaki ang panganay namin kaya masayang masaya ako. Pero hindi ganon ang nararamdaman ng nanay ni Jimbo dahil gusto raw niya ng kambal na babae. Puro kasi lalaki ang mga anak niya kaya pinagdasal daw niya sa lahat ng santo na sana'y kambal na babae ang maging anak ko. Sinisisi niya rin ako kasi hindi ko raw kinain yung kambal na saging na pinakakain niya sa akin noon. Sa kabila ng lahat ay unti-unti na lang tinanggap ni nanay ang magiging apo niya. Pero ilang buwan din bago nangyari yon. Puro kasi siya parinig sa akin na hindi ko raw sinusunod ang mga sinasabi niya para maging kambal na babae ang anak ko. Sa pikon ko minsan ko na siyang sinagot na sa anak niya galing ang genes na nagbibigay ng gender sa babae. Siyempre hindi siya naniwala doon dahil ako naman daw ang nanay at may matres sa aming dalawa ni Jimbo. Hinayaan ko na lamang siya kung yon ang paniniwala niya dahil na-realize ko na mas mahirap turuan ang matatanda kaysa bata. Dumating ang kabuwanan ko at patuloy pa rin si nanay sa pang-iinis sa akin. Ano yung tinitingnan mo sa cellphone mo? Yung anak po ng kaopisina namin. Nag-1 taon na kasi. Aber, tingin nga. Ang cute-cute po, di ba? Parang hindi naman masyadong cute. Nay naman, tingnan niyo may dimple pa sa magkabilang pisngi. Sana may dimple rin magiging anak namin ni Jimbo. Yung dimple cute pero yung bata hindi. Tingnan mo nga, ang laki-laki ng nguso tapos ang itim-itim ng balat. Kulot pa. Ano ba namang itsura yan? May lahi po kasi yung tatay, kaya namana doon yung kulay ng balat. Ay, kaya naman pala pangit. Nanay talaga. O bakit? Totoo naman yung sinabi ko eh. Akala kasi ng ibang nanay lahat ng baby cute pero hindi naman. Kinukumbinsi lang nilang sarili nila na cute yung mga anak nila kasi mga anak nila yun. Wala na silang mag-aagawa. Pero yung batang yan, hindi cute, pangit. Sobra naman po kayo. Wala naman pong ginagawa sa inyo yung bata. Wala naman siya kailangan gawin sa akin eh. Tsaka, masama ba na magsabi ng totoo? Hindi po. Pero lumalabas na nilalait yun na yung anak ng kaopisina ko. Lait na palang pagsasabi ng totoo ngayon. Ibang klaseng henerasyon. Matanong lang kita ha. Ano bang cute sa batang yan? At kulang na lang idikit mo na yung mga mata mo sa cellphone mo sa kakatitig sa kanya. Alam mo, may kasabihan ng mga matatanda na kapag panay ka ng tingin sa pangit, lalo na kapag buntis ka, pangit din yung magiging anak mo. Kaya nga ako noon, panay tingin sa picture ng mga gwapong artista nung kapanahunan namin para naman artistahin yung mga anak ko. Wala naman pong basihan yung sinasabi nyo. Yung itsura ng magiging anak namin ni Jimbo galing sa aming dalawa. Pwedeng kamukha ko, pwedeng kamukha ni Jimbo, pwedeng hati kami. Saka kahit ano pa ang maging itsura ng anak namin, hindi namin siya tatawaging pangit. Diyan ka magaling sa pagsagot-sagot sa akin. Naligo lang ako, narinig ko na kayo nagtatalo ni Analea, Nay. Anong nagtatalo? Nag-uusap lang kami nitong kinakasama mo. Ano pong pinag-uusapan nyo? Pinagsasabihan ko lang naman siya na panay titig siya dyan sa picture ng anak ng kaopisina nyo. Ang pangit-pangit na bata. Ho? Sobra naman kayo makapanlait. Walang pangit na bata. Ay, meron. Hindi ba kayo marunong tumingin? Marunong po. Kaya nga kako kay Analea, huwag pagduldulan ng mga mata sa picture ng pangit na batang yon. Kasi baka maging kamukha ng anak ninyo. Paniniwala yun ng mga matatanda noon. Sige ka, magkakaroon ka ng anak na hindi mo kamukha kasi pangit. Nay, sumusobra na po kayo .
Hindi po magiging pangit ang anak namin ni Jimbo. Sa awa ng Diyos, normal ang baby namin. Walang kapansanan base sa ultrasound. Pero kahit na ano pang maging itsura niya, naniniwala akong hindi siya magiging pangit. Hindi rin naman pangit yung anak ng kaopisina namin. Kayo lang yung nagpapapangit dun sa bata kasi pangit yung ugali nyo. Ano sabi mo? Abay, napakabastos mo ah. Tama naman po si Analea. Sa lagay, mas kinakampihan mo pa yung babaeng yan kaysa sa akin na nanay mo? Anong klaseng anak ka? Hindi naman po kasi tama namang husga. Lalo na ng inosenteng bata. Tsaka masyado na kayong nilalamon ng mga pinaniniwalaan nyo na wala namang basihan. 2023 na po. Hindi na to panahon ng kopong-kopong. Ewan ko sa'yo, marunong pa kayo sa akin. Pwede bang mamaya na kayo mag-away? Ha? Pati ba naman pag-aaway namin may schedule pa? Manganganak na yata ako, Day. Mamaya na kayo mag-away ni Jimbo kasi ang sakit-sakit na talaga. Hala, teka. Dadalhin na kita sa ospital, mahal. Papadudot mabilis akong sinugod ni Jimbo sa ospital at na-admit na nga ako para manganak. Buti na lang at safe ang baby namin dahil baka hindi ko mapatawad ang nanay niya sa pangi-stress sa akin. Ang tagal ko rin nagtimpi na huwag siyang masagot-sagot dahil nga sa ginagalang ko pa rin siya. Pero noong araw bago ako manganak ay punong-puno na ako sa kanya plus sobrang sakit pa ng balakang, likod at puson ko dahil nagle-labor na pala ako. Lumipas ang 6 na buwan ay nagkasundo naman kami ni nanay matapos pumagitna sa amin si Jimbo. Kinausap din niya ang nanay niya kaya himalang bumait ang pakikitungo nito sa akin. Masaya na rin naman ako dahil close siya sa baby boy namin at nagbobolontaryo pang mag-alaga sa anak namin lalo noong bumalik na ako sa trabaho. Kahit nakabado ako kasi ayokong ipagkatiwala kanino man ang baby ko ay nagtiwala pa rin ako sa biyanang kong hilaw katulad ng pakiusap sa akin ni Jimbo. Kaya lang isang hapon habang nasa trabaho kami ni Jimbo ay biglang tumawag sa akin si nanay kasi iyak daw ng iyak ang anak ko at hindi niya mapatigil. Sa alala ko ay nagpa-undertime ako at umuwi na sa bahay namin. Naabutan ko ang iyak ng iyak ang anak ko at takot na takot ako kasi para siyang hindi makahinga. Agad kong dinala sa pedya ang bata at doon ko natuklasan na may tonsillitis siya. Naiyak na lamang ako nang malaman yon at agad na tinawagan si Jimbo para sunduin kami sa klinik. Pagkawi sa bahay ay kinompronta ko si nanay. Oh, kumusta na raw yung apo ko? Anong nangyari sa kanya? Namamaga raw po yung tonsil ng anak namin. Ha? Grabe naman! Bakit daw nagkaganoon? Umamin nga po kayo sa akin. Ano pong pinakain niyo sa anak namin? Aha? Anong pinakain ko? Hindi naman po kasi mamamaga yung tonsil ng baby namin kung wala kayong pinakain o pinainom na bawal sa kanya. Kaya umamin na po kayo, please lang po. Kasi... Pinagalitan kami ng pedya ng anak namin at pinagsabihan na ingatan namin yung anak namin. Baby pa siya tapos may tonsillitis na, Nay. Kaya sabihin nyo, may pinakain o pinainom po ba kayo sa anak namin? Oo meron pero kaunti lang naman. Ano po yun? Pinainom ko ng soft drink tapos pinakain ko ng icing ng cake na bigay ng kapitbahay. Ano po? Bakit ka ba naninigaw? Nakakabingi ka ha? Bakit hindi ako sisigaw? Nakakagalit po yung ginawa nyo. 6 na buwan pa lang yung anak namin. Pero pinainom nyo na siya ng soft drink at pinakain ng icing ng cake? Nasisiraan na po ba kayo ng ulo? Hoy, hindi sira ang ulo ko, Analea. Hinay-hinay ka sa pagsasalita sa akin ng ganyan ha? Oh, bakit nananahimik ka lang dyan, Jimbo? Pagsabihan mo yung kinakasama mo, binabastos ako ng harap-harapan. Tama naman po si Analea. Mali po yung ginawa nyo sa anak namin. Kunti lang naman yun. Masyado namang sensitive yung lalamunan ng anak ninyo. Baby pa kasi yung pinag-uusapan natin dito. Saka bawal naman po talaga yung soft drink at icing ng cake sa 6 na buwan. Sos, hindi yan totoo. Yan yung sina Jimbo tsaka ay mga kuya niya noon. Nakatikim na ng kinanaw na kape nung mga baby pa lang sila. Partida, wala pang 6 na buwan noon yung mga anak ko. Nagkakape na. Wala namang nangyari sa kanila. Hindi naman ninervyos o namaga yung tonsil.
Ang sabihin mo, mahina lang talagang resistensya ng anak mo. Kulang ka kasi sa bitamina nung pinagbubuntis mo yan, kaya namanay ang kahinaan ng katawan mo. Kasalanan mo rin kasi, masyadong matigas ang ulo mo. Hindi mo kinakain yung mga pinakakain ko sa'yo. Alam niyong naging maingat ako sa pagbubuntis ko. Kaya wag niyo akong sisisihin sa kasalanang hindi ko ginawa. Kayong may kasalanan kaya namaga ang tonsil ng anak ko. Kung ano-ano kasing pinainom at pinakain niyo sa kanya. Saka wala kayong karapatan na ikumpara ang baby ko sa mga bata noon. Swerte na lang na walang nangyaring masama sa anak niyo dahil sa ginawa niyo. Pero hindi ibig sabihin, may karapatan na kayong gawin din yun sa anak ko. Ay, kung makapagsalita ka, akala mo ibang tao sa akin yung anak mo Baka nakakalimutan mong apo ko rin yan. Apo niyo lang yung anak ko pero ako pa rin ang nanay. Ano ba, Jimbo? Hahayaan mo lang ba na bastusin ako ng babaeng yan? Nanay mo ko, ipagtanggol mo ko. Sorry po talaga, pero maling-mali kayo rito. Buhay ng anak namin yung nilagay nyo sa alanganin. Ang OA nyo naman. Hindi naman nakakamatay yung pamamaga ng tonsil Tsaka, gagaling din yung anak ninyo. Huwag kayong ma-stress. Hirap kasi sa inyo, masyado kayong nagmamarunong. Ay, sa inyo ako mas na-stress, Nay. Ay nako, sige ka, mabilis kang tatanda niyan. Tingnan mo na lang yung mga kulubot mo sa muka, lalong nagiging halata. Baka bukas makalawa, mapagkamalang ka ng nanay ng anak ko. Sige ka. Tumigil na po kayo! Oo na, titigil na. Ay, buti pa alis muna ako kasi hinahanap na ako ng mga kaibigan ko. Magmamadyong kami. Doon na lang ako para makapag-relax din ako. Lalo nakaka-stress dito sa bahay nang dahil sa inyo. Che! Papadudot pag-alis ng nanay ni Jimbo ay napahagulhol ako ng iyak. Halo-halong lungkot, takot, pagkadismaya at galit na kasi ang naramdaman ko ng mga panahong yon. Naiyak din si Jimbo pero inalo niya pa rin ako. Nagsorry siya dahil sa pagiging pabaya ng nanay niya at sa hindi nito pag-ako sa kasalanang nagawa. Pero hindi nabawasan noon ang galit ko kay nanay. Umakto lang na parang walang nangyari ang biyanang kong hilaw pero pinaramdam ko na wala akong tiwala sa kanya pagdating sa anak namin. Doon ko na naisipang mag-resign sa pinagtatrabahuhan ko upang mabantayan at maalagaan ang baby namin ni Jimbo. Pilit ko pa rin pinakikisamahan ng nanay ng kinakasama ko pero sa loob-loob ko ay gustong-gusto ko nang bumukod kami. Nung kinausap ko naman si Jimbo ay nag-alangan siyang iwanan ang nanay niya dahil mag-isa na lamang ito sa buhay at bahay nila. Bukod doon ay may maintenance na itong gamot sa high blood na lagi niyang pinapaalala. Kaya nga gano'n na lamang ang tampo ko kay Jimbo pero pilit ko pa rin namang tinimbang ang sitwasyon. Baka maging konsensya ko pa kung may mangyaring masama sa biyanang kong hilaw. Sana mapayuhan ako ng mga kabarangay natin, Papa Dudut. Aminado ako na may mga gabi na naiisip kong umalis na lamang kami ng anak ko sa poder ni na Jimbo at magpakalayo-layo. Pero mahal ko ang kinakasama ko kaya naguguluhan ako sa kung ano ang pwede kong gawin. Maraming salamat po sakaling mapili ninyong i-air ang istorya ng buhay ko. God bless sa Barangay Love Stories and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Analea. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1